Hello mga kabayan, ito na naman ang inyong Junjun at sa araw na ito, meron na tayong panonooring video. At alam ko, no, medyo hindi nakapag-upload ngayon masyado ng inyong Junjun kasi busy sa work. Okay? So napanood ko tong video na to at ang nagsasalita sa video na to ay ini-interview. Okay? Hindi ko siya kilala, no? Pero napakaganda po ng punto niya dito sa mga sinabi niya, no, tungkol dun sa nangyaring Senate hearing kay Pangulong Duterte, okay, former president. Tapos yung nga, medyo uminit yung usap-usapan tungkol dito kay Congressman Abante at Congressman Dan Fernandez kasi nga meron silang isang kinausap na colonel na gusto nilang kumbaga magmandaya sa kanyang affidavit at idiin si Pangulong Duterte na may kaugnayan sa nakaraang drug war. So napakapangit po kasi ng mga pangyayari na ngayon sa ating bansa dahil siguro ayoko mang sabihin pero kung pangit yung pinapakita sa baba, ibig sabihin pangit din yung nasa itaas, yung mga trabaho ng nasa itaas. Kasi sumusunod lang naman yung nasa baba So yun yung tanong ngayon ng karamihan, bakit nila ito ginagawa? So may mga bulong-bulungan na mga congressman ngayon sunod-sunuran kung sino man ang nakakataas sa kanila dahil nga sa budget. Kailangan nila ng budget, kailangan nila ng pera. So kung ano man ang paggagamitan nila ng perang yan, ng budget nila, sana magamit nila sa maayos. So panoorin natin ang video mga kabayan. Again, this is your Junjun. Junjun is in. Kasi gagaya-gaya kayo dyan kina Dan Fernandez, kina Benny Abante. Anong nangyari? Nagka-etot-etot ang buhay nila. Lumabas yung katotohanan. Kasi yung kapitbahay ko yun si Colonel, anong pangalan yun? Grijaldo, si Hector. Oo. Kahit na mahirap silang pamilya, dito kilalang-kilala yung pamilya niyan. Very honest, very humble. Hindi mo pwedeng subornohan yan kahit na bayaran mo pa siguro ng milyones yan, hindi magbabago ng yan. Pag-uugali dahil mulat sa pool, ganyan na siya. Can you imagine for him to be very decisive and be very brave in telling the truth. Despite the fact may 4 na taon pa yan PNP graduate yan. Kung saan nag-lecture din nung araw dyan. Sakripisyo because pwede pa siya maging general Pero alam niya, the price he had to pay for telling the truth, Hindi niya inalintana yun. Kaya talagang saludo-saludo tayo dyan kay Mang Hector, kay Colonel Grijaldo. Sir, yes, MJ. ano tingin po ninyo yung president na iniwan po ng paglitaw ni dating Pangulong Digong doon sa mga kasama niya dati sa pamahalaan? Bad president po ba ito? At pwede ba itong sapitin ng mga susunod na presidente ng Pilipinas na pwedeng gisahin sa Senado? In fairness naman sa mga mambabatas, pwera lang kay Risa, everybody was objective, Mr. Villanueva, Mr. Ejercito, Mr. Estrada, lahat naman sila, they were very decent, At alam mo, ang isang president na maganda riyan, kung masabi mo president, pag wala kang tinatago, hindi ka takot tumarap. Si Ramos noon, sumalangit daw ang kaluluwa, kaya takot tumarap dyan sa Senado noon dahil ang dami niya paliliwanag doon sa Expo Pilipino, di ba? Si Gloria rin noon, medyo tagilid din dahil ang dami ring issue sa kanya noon. So, nasa sa actually, lalo na si Pinoy, Kaya pag ikaw, wala kang tinatago, wala kang ginawang kabalbalan, at ang ginawa mo lang ay maglingkod sa bayan, hindi ka takot tumarap dyan kahit sino pa. Ngayon, kasi matino. Ngayon, ibang usapan yung sa House of Representatives. Ako, kahit na ordinary taxpayer ako, pag sinabing iimbitahin si President, ako mismo sasabihin ko, Mr. President, huwag ka pumunta riyan. Puro hype yung mga yan, mga gago. Kita mo, ang makulit yan magtanong, si Paduano, dating hepe ng NPA Sparrow. Anong katinuan ma-expect mo riyan? Di ba? Si Benny Abante. Ubispong naturingan, pero nakikita mo naman, walang puro karangyaan ang kapareho niyan.
didiktahan nilang tao para magsinungaling. Wala na, walang ano eh. They have lost any credibility. So ayan na nga po mga kabayan, napanood na natin yung video at sinabi nga nung ini-interview no, na bakit naman kasi ganun ang mga lalong-lalo na yung mga kongresista natin. Ano po mga kabayan. So if ever na yung nga dumalo naman si Pangulong Duterte sa Senate invitation para matanong siya. At halos lahat naman okay naman magtanong, may respeto. Okay? May liban na lang kay Senadora Risa Hontiveros kasi makikita nyo talaga Hindi naman po ako lang may sabi nito, Makikita nyo naman dun sa hearing na iba yung parang may galit siya, no? Hindi ko alam kung ano 'yun, Pero makikita nyo sa kanyang kilos, At yun nga, tumarap naman si Pangulong Duterte, ibig sabihin ay malinis ang kanyang konsensya at naniniwala siya na nakabuti yung kanyang deklarasyon or pag-utos laban sa nalabanan yung mga droga at mga krimen sa Pilipinas. At naramdaman naman po ng taong bayan yun. At if ever naman po, ako din sang-ayon dun sa nagsasalita sa interview na if ever na Kongreso naman ang hihiling-hihingi na pumunta siya, sang-ayon ako dun sa ini-interview na ako din siguro sabihin ko kung ako, kasabihin ko kay Pangulong Duterte, wag na kasi mga patapon na yung mga yan Alam mo yun, iba yung agenda nila iba yung in aid of legislation, iba yung pamimersonal, iba yung may personal kang kagustuhan na mangyari. So mas maigi wag na lang, Tatay Digong, hayaan mo na sila, mga basura talaga yung iba sa mga congressman diyan nakaupo. So ayan po, salamat sa panonood. Again, this is your Junjun.